Hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading for rest of 2025. Ito po ay from July to December. So ano ang mga lalamanin ng mga buwan na yan for you dito po sa inyong mga reading for today. So tulad ng kagawian, Sagittarius, kunin mo lang yung resonate ka ha and leave the rest. Use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kalob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So, Sagittarius, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness po dito po sa ating channel every time na meron po tayong reading for Sagittarius. So, thank you again for not skipping the ads. So, Sagittarius, ano naghihintay sa inyo ngayon July to December and for the rest of 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the High Priestess. Beautiful. In the area of what you want, you have the King of Wands. In the area of what you need, you have, wow, Nine of Cups. Alam mo na, Sagittarius, kapag lumabas si Nine of Cups in any part of our spread, in any of our reading, ito yung pagkakataon for you to make a wish because Nine of Cups is a wish fulfillment card. Kaya pwede ka nang pumikit ngayon, meditate, i-wish mo na yung mga gusto mong maganap sa buhay mo. Be precise, be concise, kahit mahaba. Pwede naman i-pause ang video kung gusto mo para magawa mo yung wishes mo. Because Nine of Cups, like I've said, is a wish fulfillment card. Your spirit guides are there around you, feeling the frequency and energy of your prayer, of your wish, para mas mapabilis, mapaangat yan kay universe and kay God, para mas mabilis mapatupad ang mga dasal mo. So congratulations, Sagittarius. In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Cups. Oh, two kings here. In the area of your near future, meron kang the Empress card. Wow, beautiful. In the area of your challenge this time, from July to December, meron kang Six of Cups. In the area of your fortune, you have, wow, the Star card. A wish is coming true. May isa kang dasal na matutupad. You're on the spotlight. You are now having the time of your life, doing kung ano yung mga bagay na gusto mo. Congratulations. Pag-usapan natin yan in detail mode later on. In the area of your divine advice, meron kang Eight of Cups. Beautiful. At ang outcome mo, Sagittarius, na hidden mo muna sa atin. Ano kaya ito? Pag-usapan natin later. Sabay-sabay natin buksan yan. But first, bago natin basahin kada card in detail mode, ano muna yung lingering energy mo in your background na mga gamit mo from July to December, okay? Your lingering background, you have the Seven of Cups. Wow. Seven of Cups, nakita ko dito, doors are opening up for you, Sagittarius, okay? Ito yung panahon na itry mo lahat. I don't know why. Nakita ko yun na parang kung mag-a-apply ka, i-apply mo sa lahat. Mag-apply ka sa iba't ibang agency, sa iba't ibang opisina. Gawin mo lahat. Keep your doors open. Keep your options open. Keep your mind open for a lot of things. Hindi ka pwedeng nakatumbok lang daw sa isa. Okay, Sagittarius? Ito yung pagkakataon for you to be really open for a lot of things to happen. Parang hindi ka dapat saradong utak na pwede kong puntahan to, pwede kong pasukin yun, pwedeng dito ako sa industriya na ito pumasok. Parang sabi ni Spirit Guides, learn to be flexible then. Okay? Ngayon, parang sabi ni God, you have also to be, I don't know, parang yung mga visions mo and your dreams, yung mga bagay na gusto mong mangyari sa lupa, yung mga bagay na gusto mong makuha in your reality, dapat daw ina-actionan. Okay? Because nakita ko dito, ang dami mo gustong gawin, no? Magbakasyon, magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng magandang trabaho, makapunta sa ganito, makapunta sa ganyan. So marami kang gustong gawin, marami kang gustong tumbukin, marami kang gustong makuha sa buhay mo. Pero sabi ni Spirit Guides, hanggang pangarap lang ba yon? Ano yung gusto mong gawin para matupad lahat ng yan in your reality? So make sure may kaakibat din na action yung bawat pangarap, yung bawat vision. Okay? And the doors are open up for you. Okay? Kaya mong i-achieve lahat. Kaya mong i-achieve yung mga yan. Ang tanong, ano yung una mong a-actionan? Ano yung una mong gagawin? Na first step in achieving those things. Ito yung pagkakataon for you to do that. Sabi ng Spirit Guides, para sa ibang Sagittarius, parang meron sa inyo confused. Confused on what you want to do. Confused kung saan ka pupunta. Confused kung ano yung better job, better opportunity, better negosyo na pwede mong gawin. Baka may pera ka ngayon, gusto mo mag-start ng negosyo. Hindi mo alam kung anong gagawin, kung anong asisimulan. Merong confusion in your part. Maraming plano, maraming mga pwedeng plan A, plan B, plan C. Pero yung parang ultimate decision na ihirapan kang hanapin because there are a lot of things to consider then. Pwedeng pera, pwedeng posisyon, pwedeng time, knowledge mo, expertise mo. So, ang daya mong gustong i-consider bago ka mag-come up sa number one plan o number one decision mo. So, parang ngayon,
Kailangan magkaroon ka daw ng time to really reflect and think hard. Magtanong-tanong ka rin para malaman mo kung ano yung mga uunahin mo dito sa mga bagay na gusto mong gawin. Kasi napakadami talaga. So sobrang dami, hindi ka na makaabante. Ano? Nga nakita ko na parang ang dami-dami mo gustong gawin, dami-dami mo gustong i-try, ang dami-daming pintong nagbubukas. So sobrang dami na ako overwhelmed. At sa sobrang overwhelming, hindi mo na alam kung ano yung una mong gagawin o una mong pupuntahan. What is the best door for you, no? Parang ganon. So ngayon, pag nilay-nilayan mo at pag-isipan mo kung ano yung best opportunity for you na gusto mong gawin this time. Okay, Sagittarius? Napakagandang problema kasi ang daming pwedeng gawin, ang daming mong gustong gawin, ang daming mong gustong puntahan, alin doon yung uunahin mo. So congratulations because I don't know why, parang magandang problema yan at some point, di ba? Maganda na yung maraming gagawin kaysa sa wala, di ba? Kaysa sa wala kang option, di ba? So ngayon, pag nilay-nilayan para makuha ang sagot dyan. So pag-usapan natin ang yung spread, ilan ang yung major arcana sa spread mo na ito? You have 1, 2, 3, and... O yun lang, 1, 2, and 3. You have the High Priestess, you have the Empress card, and the Star card. Napakagandang hilera nito. You know what? Yung mga bagay na hindi mo alam, yung hindi mo naiintindihan, yung mga bagay na parang feeling mo secret sa'yo, parang hidden sa'yo, na bakit po ganito, bakit hindi ko maintindihan, pero pero ilalaban mo, gagawin mo pa rin because naniniwala ka sa goal mo, naniniwala ka sa dreams mo, naniniwala ka sa kakayanan mo, ilalaban mo pa rin siya, and then boom, makukuha mo yung bagay na gusto mo. A Star card is a wish fulfillment card also. This is a prayers answered. Okay? Nakita ko dito na kung ano man yung pinaghirapan mo, kahit mahirap, kahit di ka sure, nilaban mo, ginawa mo, pinagkatiwalaan mo yung skills mo, ayan, makukuha mo siya. And the doors are opening up for you. Napakagandang hilera nito for you, Sagittarius. Napaka-abundant. Time for the doors opening, time to take action on the things that you want to do, time for the spotlight for you. Wow, napakaganda, Sagittarius. Napakagandang paunang mensahe para sa iyo ng yung major arcana sa spread mo today. So pag-usapan natin in detail mode, kada card, at the center, you have the High Priestess here. Si High Priestess, like I've said kanina, may mga bagay kang hindi naiintindihan. May mga bagay ka parang, paano to? Saan ako pupunta? Tama ba tong desisyon ko? Ito ba yung dapat kong yakapin? Ito ba yung dapat kong tanggapin? Tama ko bang hindian yan? Lord, ginagawa ko lahat pero hindi ko po naiintindihan saan ako patungo, ano ba yung resulta, ganyan. Ano pa ba yung dapat kong ilaban? Ano pa ba yung dapat kong ibigay para makuha ko to? Saan ako nagkamali? So, ang dami mong questions, no? Ang dami mong mga what if, paano to? Kasama nun, ng mga questions na yun, unti-unting bumababa yung tiwala mo sa sarili mo. Unti-unti mong kina-question na rin yung skills mo, yung talent mo, yung goal mo din. So, pag ganun, dapat babawiin mo agad, Sagittarius. Okay? Dapat change of mind, change of POV kaagad. With the High Priestess here, yes, marami siyang secret. Marami siyang mga bagay na hindi sinasabi because si High Priestess siya yun eh. Ito yung secretive card ito eh. Parang kahit tanongin mo to, hindi niya sasabihin kung ano mangyayari, kung ano magaganap. Pero sabi ni High Priestess, pagkatiwalaan mo lang ang skills mo. Because siya, wala siyang bubong. Itong kinalulukdan ni High Priestess. Ibig sabihin, the sky is the limit. Sabi niya, kaya mong gawin mga gusto mo. Huwag ka matakot mag-try. Kahit hindi ka sure, kahit hindi ka sigurado, itry mo and you will never know, diba? Just try it. Just do it. Initial step, malalaman mo kung para sa'yo yun. No? So parang, you will never know if you never even try. Sa bang kanta yun? You will never even know if you never even try. So parang ganon. Same quote, same sinasabi sa'yo ni High Priestess. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya ihakbang mo na, okay? Sabi ni High Priestess dito na parang, just trust your intuition. Kung ano yung unang step, especially here sa pamimili mo ng mga pinto o sa pamimili mo ng mga unang step, unang hakbang, kung ano yung unang mong gagawin. Pagkatiwalaan mo, alin dyan yung nararamdaman mong dapat mong unang gawin. Unang yakapin, unang simulan, ganyan. So, yun ang gamitin mo, your intuition. At malakas ang intuition mo this time, ha? Especially sa presence si High Priestess, talagang yung spirit guides mo, either binibigyan ka ng mga angel signs, binibigyan ka ng mga number signs, yung mga 111, 1111, 1212, o kaya 1234, mga ganyan. So, ngayon mga numbers na pag nakita mo sa orasan, hanapin mo agad sa Google by that time, sa oras na nakita mo yun at sa kung ano yun iniisip mo at sinasabi mo at naramdaman mo by that time na nakita mo yung number na yun, i-search mo sa YouTube, pag-connectin mo yung emotion mo that time at saka yung nabasa mong meaning, that is your spirit guides telling you a certain message for you, okay? The High Priestess being clarified by the Devil card, yes. Mga mga mali mong iniisip, mga negative thoughts, negative sinasabi mo sa sarili mo whether paano ba to, hindi ko alam gagawin ko, nahihinaan ako ng loob, hindi ko na po alam gagawin. So, remove those negative thoughts, okay? Remove those negative thinking, mga self-limiting thoughts, yung mga ikaw mismo nag-down sa isip mo, ikaw mismo nag-down sa sarili mo, tapos nega pa yung
iniisip mo na outcome na mangyayari. So, wag mo daw pangunahan, sabi ni spirit guides mo. Okay? Trust yourself more than the devil thoughts in your mind. Sa kayo din yung mga tao sa paligid mo na mali ang pinapayo o kaya hinihila ka pababa, nagbibigay sa iyo ng obstacle. Ngayon, ibangon mo ang sarili mo, pagkatiwalaan mo ang sarili mo. You're on the spotlight, oh. Nasa spotlight ka, kaya ibangon mo na sarili mo at fight for your dreams, okay? Don't listen to the naysayers. Don't listen to people na dinadown ka, okay? Just trust yourself. Trust your instinct and your talent. Kakayanin mo yan. In the area of what you want, you have the King of Wands here. King of Wands, gusto mo na malinaw na path. Nalilito ka na. Like I said here, maraming kalituhan sa isip mo kung anong gagawin ko, saan ako pupunta, anong gagawin ko una, tama ba to, hindi ba to tama, anong dapat kong bitawan. So, marami kang kalituhan sa isip mo. With the King of Wands, ang wish mo lang sana magkaroon ng enough vision, enough path. I'm hearing parang gusto mo ng clarification from someone na parang, ito muna gawin mo because yada yada yada. Mas maganda dito, mas maayos dito, mas makukuha mo dito maayos, ganyan. So parang gusto mo lang sana ng ganong clarity. Gusto mo sana ng gantong assurance sa parang, siguro kung unahin ko tong negosyo na to, may backup naman ako o kaya mabenta naman tong barbecue na lang muna gagawin ko. So, kailangan mo parang, I'm hearing you're just waiting for the assurance. Parang naghihintay ka rin ng parang payo from someone na parang, uy, sige gawin mo yan kasi mabenta nga yan. Ngayon, tignan mo si ganto, nagbenta rin siya ng ganyan sa Zambales, mabenta yung kanya doon. So, gawin mo na din, baka mabenta yan dito sa Cavite, ganyan. So, parang ganun. You're just waiting for assurance na yung plano mo, yung goal mo, yung tinutumbok mo na vision na gusto mong simulan ay talagang mayayari at talagang successful because you don't want to waste any time or any effort or money. Then so parang gusto mo lang talaga ng kasiguraduhan na yung vision that you gusto mong gawin ay talagang matutumbok. Pero sabi ng spirit guides parang this time around, you just need to trust yourself. Okay? Trust in the power of your dreams. Hindi mo pwedeng panghawakan lang yung pang-hype ng ibang tao na parang, sige, gawin mo na yan. Dapat ikaw daw mismo, you're the leader of your life. There's a fire within you to continue. Kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit anong iparating sa'yo ng ibang tao, gagawin mo because alam mo yun ang gusto mong gawin. Okay? Kailangan daw ikaw mismo naniniwala. Kasi kung hindi, paano maniniwala sa'yo ibang tao? So now, be the leader, be the CEO of your life. Have a clear vision and act on it. Okay? King of Wands being clarified by the 8 of Cups. Dalawang beses lumabas ang 8 of Cups. Here, telling you na 8-8 is abundance. Yes, abundance is for you this July to December. Kaya huwag ka na matakot. Nakita ko rito na it's either takot kang iwanan ng isang bagay to start anew, kaya parang takot kang humakbang o magsimula ng bago o maghanap ng mga bagong paraan para sa buhay mo because feeling ko na-attach ka na dun sa mga dati. It's either love life ito o dating trabaho, dating endeavor, dating lugar. Parang either attached ka na dun kaya parang ang hirap ka mag-isip ng future without them. O gulong-gulo ka na kung aalis ka na ba o hindi. With the 8 of Cups here, may atras-abante ka dito. Parang aalis na ba ako? O lalarga na ba ako? Iiwan ko na ba tong kumpanya na to? O maghahanap na ako ng akin? So, medyo magulo ang isip mo ngayon, hindi ka makapag-decide. That's what I'm hearing. Because ang daming potentials, ang daming pwedeng puntahan, ang daming pwedeng gawin, pero iiwanan ko na ba? O is it time for me to take a risk? O nababaliw na ba ako para i-risk ang lahat ng ito? O tama na nagawin ko to for myself? So, ang dami mong questions this time, In the area of what you need, you have the 9 of Cups. What you need daw, especially ngayon na naguguluhan ka, di ba? Tapos hindi mo alam kung aalis ka na ba o nag-stay ka pa doon. Sabi ng Spirit Guides, with the 9 of Cups, alamin mo muna kung ano yung magfulfill sa'yo. Okay? Because 9 of Cups all about fulfillment, wish fulfillment, talagang contentment, enjoyment, love, happiness. Talaga namang parang kontento ka pa rin ba sa nangyayari sa'yo, sa buhay mo ngayon? Kaya ka ba nagkakaroon ng alinlangan na parang gusto mo nang umalis, gusto mo nang pumunta doon, o magstay because hindi ka na masaya, o hindi ka na fulfilled? Parang feeling mo enough na, pagod ka na, hindi na pupunta sa'yo yung mga bagay na para sa'yo, sobrang pagod pero walang reward, walang pagkilala, nakikita mo na parang you're not valued in that job or in that place, in that family. Parang may alinlangan kang aalis ka na o hindi. Sabi ng Spirit Guides, para makapag-decide ka, find in your heart the fulfillment that you want. Yung fulfillment ba na gusto mo makuha, nandito pa? Kung hindi, baka time na talaga to umalis. Pero kung nandun pa yung fulfillment, huwag ka umalis. Okay? Nahanap pa rin doon yung kaligayahan sa contentment mo. Pero kung wala na talaga doon, sabi ng Spirit Guides, yung mga gagawin mo moving forward should root from your fulfillment. Maligaya ba ako dito? Masaya ba ako dito? Ito pa talagang gusto ko? Will this make me feel complete?
ganyan. So, dapat yun daw muna iniisip mo bago ka sumubok ng bago, okay? For you na hindi ka rin magsayang ng oras at saka ng effort and also ng pagkakataon, okay? Make sure na you're fulfilled. Your heart is fulfilled. Your mind is fulfilled. Ito talaga yung gusto mong gawin, okay? The Nine of Cups being clarified by the Queen of Wands. Yes, confidence. Nakita ko rito na parang kung hindi ka na masaya at kung parang feeling mo nakakabawas na to para sa'yo at kung parang feeling mo unti-unti ka na nauupos o yung parang nawawala na yung confidence sa sarili mo, kailangan mo nang umalis dyan, okay? Kailangan mo nang lumayo. Kailangan mo nang hanapin yung para sa'yo na magbubukas sa pinto na talagang magbibigay sa'yo ng fulfillment at magbibigay sa'yo ng confidence and self-trust, self-esteem. Kasi naramdaman ko for a very long time, it's either sa trabahong yon o sa lugar na yon, sa grupo na yon, parang na-realize mo, hindi ka na masaya, parang hindi mo na pinagkakatiwalaan ang sarili mo, sila mismo nag-down sa'yo, wala ka nang tiwala sa skills mo, wala ka nang tiwala sa bawat galaw mo, feeling mo kailangan laging approve nila, o kailangan laging sasabihin mo nila na yes bago mo gagawin. So parang wala ka ng identity of your own. So parang sabi ni Spirit, sa kailangan mo, maging fulfilled ka, maging masaya ka muna sa sarili mo, find your fulfillment, and do that with confidence, do that with your self-esteem. Kakayanin mo to, dapat wala ka nang pakialam sa ibang tao. Just do your own happiness, at magbubukas sa iyo ang mga karapat-dapat na pinto for you, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Cups. Uy, takpan natin si Devil card kasi revealing si ate girl. Si King of Cups ang naka-apekto sa High Priestess. Ngayon, you just want to have a solid, clean, safe, happy life. Ayaw mo na ng gulo. Gusto mo na lumayo doon. Kaya siguro talaga merong 8 of Cups here, 2 beses lumabas, telling you talagang gusto mo nang umalis, gusto mo nang lumayo, gusto mo nang magkaroon ng sarili mong mga bagay na aabutin for you. May pinagpaliban ka na ng mga pangarap. Meron ka na mga sinacrifice ng mga dreams before dahil lang sa endeavor na yon o sa trabaho na yon o sa pangarap na yon o sa pamilyang yon. Ngayon parang ready ka na umalis at hanapin yung katahimikan, yung parang peace and tranquility for your life. Because sawang-sawa ka na sa gulo nila. Sawang-sawa ka na sa hirap, pagod, kayod doon, worry doon, stress doon. Ngayon, gusto mo na ng katahimikan. Kaya tinatanong mo sarili mo, saan ba ko pwede na magamit ko yung skills ko, na swak ako, na okay ako, na hindi na ako mananatili pa sa bagay na nagpapahila sa akin. Ngayon, talagang you're fighting and finding things for your peace of mind. Peace of mind, quiet, tranquility, and talagang maayos na buhay na walang stress. Okay? The King of Cups being clarified by the Sun card. Yes, you're just finding for your happiness. Finding for things na para sa'yo, na swak sa'yo. Pagod ka na dun sa mga bagay na hindi mo naaabot yung potential mo dun eh. Parang walang growth. Yan narinig ko eh. Kaya aalis ka na dun because parang feeling mo nakakulong ka, wala kang sariling boses, wala kang sariling pangarap, parang lahat didikta sa'yo, lahat kailangan approve muna nila. Parang people pleasing ka before. Ngayon, gusto mo na yakapin yung freedom mo. Gusto mo na yakapin yung kaligayahan mo, yung parang ako naman this time. Parang malaya ka. And doon magagaling yung katahimikan na hinahangad mo for your life, no? Very, very profound for you. Ang maganda naman in the near future, eto ka, sitting here with the Empress card. So much love for yourself. Kung yung dati parang nagkakasya ka lang sa ibibigay sa'yo, nagkakasya ka lang sa maabot sa'yo na kung mapapakinggan ka, kung ibibigay sa'yo yung mga para sa'yo, kakasya ka dun eh. Parang sa unting atensyon, okay ka na dati. Pero ngayon na-realize mo, kailangan ko bumangon, kailangan ko mawala doon, mahanap yung parang sarili mong happiness, sarili mong freedom. And now, ito ka too much love for yourself. Kontento ka na, you have everything that you need. Dito, di ba, hinanap mo yung contentment and fulfillment and confidence. Ito ka yun. Itong dalawa, ito ka na. Confidence, self-love, self-care, mahal mo yung sarili mo, tapos nagagawa mo pa yung mga gusto mo, hindi ka papapigil kahit kanino. Just doing what you can, enjoying what you have, isang kompas mo lang, lahat magkakaroon ka. So, you're gonna land on a job, on a place, or on a phase in your life, Sagittarius, in the near future where kontento ka sa meron ka. Meron kang pera, meron kang mga gamit mo, meron kang mga bagay sa sarili mo na hindi ka aasa sa ibang tao. You're very independent. You're enjoying your independence. Nakita ko rito na very, very happy ka with your life. And whatever you have, okay ka. Para hindi ka na mapa-apekto pa sa sabihin ng ibang tao because kilalang kilala mo yung sarili mo eh. With the Empress here, kilalang kilala mo yung sarili mo at mahal na mahal mo yung sarili mo para makinig ka o para mag-give in ka sa sasabihin ng ibang tao o sa pandadown ng ibang tao. Ngayon, you're very strong, very independent, and very, very happy. So, congratulations. The Empress card is being clarified by the Seven of Pentacles. Yes, nakita ko dito na kung ano man yung mga bagay na tinanim mo before aanihin mo.
Okay? Ngayon parang ginagawa mo, nag-cultivate ka na lang, trabaho, trabaho, trabaho. Gusto ko yung gagawin ko yung mahalaga. At hindi ko na papahalagahan yung ibang tao. Parang ngayon, you're just doing things on your own. Pag hindi mahalaga, hindi mo bibigyan ng atensyon, hindi mo bibigyan ng effort. Ngayon, kikilalanin mo na lang yung mga tao sa paligid mo. Hindi ka na katulad dati na sama ka ng sama ko kani-kanino o kaya party-party with a lot of people o kailangan lahat sa opisina, friends mo o okay ka. Ngayon na-realize mo na okay lang kahit ikaw lang. Kung ito lang yung core group mo, basta busy ka sa ginagawa mo. Ngayon, nag-focus ka na sa mahalaga at hindi ka lang basta nag-focus sa people pleasing or sa sasabihin ng ibang tao. Ngayon, gagawin mo yung para sa'yo. Kung hindi ka masaya, hindi mo gagawin. Kung napipilitan ka lang, hindi mo gagawin. Kailangan bukal sa loob mo na gagawin mo isang bagay because pinapahalagahan mo yung self-care mo and self-happiness mo. Okay? And you're gonna really earn and get the result of the things mula doon. So, congratulations, Sagittarius. Earning for yourself, earning happiness and contentment for yourself. Congratulations. In the area of your challenge this time from July to December, ang challenge sa'yo ay patuloy na pagbalik sa nakaraan. Okay, Sagittarius, medyo may mga mahirap na part ka pa rin, nag-deal ka pa rin from the past. Either past traumas or past experiences, hindi ka pa makawala doon. May pain ka pa doon, may bubog ka pa doon. Whether bubog from your parents o kaya from siblings, baka may away o gulo, patuloy yan na bumabalik sa life mo ngayon. Kaya parang ang hirap-hirap mong umabante o ma-enjoy yung buhay because there are a lot of things na painful in the past na nagre-replay sa isip mo o nakaka-apekto pa rin. Kaya siguro yung bawat gawa mo, yung bawat desisyon mo, nahihirapan ka dahil may nangyari in the past na nakaka-apekto at nakaka-affect sa yung decision making this time. Whether ayaw mong subukan yung isang bagay because natakot ka mag-fail kasi dati pa nag-fail ka may parusa from your parents o kaya meron ka ng dating boss na pinahiya ka sa harap ng maraming tao kaya sa bagong trabaho mo ngayon, nahihirapan ka mag-suggest o nahihirapan kang kumausap sa boss mo because natakot ka na baka ganun ulit ang gawin sa'yo ng dati mong boss. So parang may epekto pa rin. So sabi ng Spirit Guides, magkaroon ka daw reconciliation from that past. Kung meron ka man nakaaway, parang ito yung pagkakataon na parang i-let go na yung pain, i-let go na yung anger o i-let go na yung parang mga bagay na dapat ginawa ko before pero ngayon pinagsisisihan mo pa rin. So parang now, let go of the past with a nostalgia card, 6 of Cups. Let go of that para makaharap ka na sa bago at magawa mo na yung mga bagay na gusto mong gawin moving forward. Okay? Learn to forget the past. Okay? The 6 of Cups being clarified by the 4 of Swords. Yes, ipahinga mo na daw. Sabi ni 4 of Swords, ipahinga mo na daw yung mga nangyari sa past. I know mahirap. I know, especially kung traumatic yan at saka talaga naka-apekto sa yung mental health. Pero paano ka aabante? Paano mo yayakapin to mga bagong bagay na naghihintay for you kung nakatingin ka pa rin sa past? Ipahinga mo na daw. Ipagpasa Diyos mo daw. I'm hearing na palakasin mo daw yung spiritual power mo this time, your spiritual strength. Kasi yun daw magbibigay sa iyo ng additional boost para kayanin yung mga bagong bagay at ma-let go mo na, mapatawad mo na yung past. Okay? Your spiritual power, your closeness to God will give you the ability to forgive and make peace with the past. Okay, Sagittarius? In the area of your fortune, you have the star card here. You're on the spotlight this time as an area siya ng fortune. You're gonna achieve what you want. Meron kang wish na matutupad this time. Meron kang hope and dreams na abot kamay ngayon. Magugulat ka na lang, nandyan na. It's either isa to sa mga matagal mong pinangarap na, uy, sana makabila ko ng ganito. Sana makapasok ko sa ganitong kumpanya. Sana makarating ako ng Japan. Sana ma-aprobahan ko yung papers. Marami kang mga balak gawin, mga pangarap. Eto, may matutupad dyan. So, congratulations. A wish will be fulfilled this July to December. Congratulations. The star cards being clarified by the Hierophant. Yes. Blessed na, blessed na, blessed ka. Okay? Blessed ka, makukuha mo daw yung mga bagay na gusto mo. Ito ang talagang time for your blessing. Time for abundance. Time for your spotlight. You will get that dream and basbas na basbas ka this time. Congratulations. In the area for divine advice, ito, sabi ni Spirit Guides, very simple. Kung hindi ka na masaya, kung hindi ka na fulfilled, kung feeling mo inaapak-apakan ka at hindi ka nag-grow, learn to walk away. Okay? Choose the path for your mental health, for your sanity, for your peace of mind. Okay? Kung hindi ka na talaga masaya at parang feeling mo wala ng growth dito at hindi ko na nakukuha yung mga bagay na gusto ko para sa sarili ko, para sa family ko, para sa future ko, learn to walk away. Okay? Magkaroon ka doon ng courage to do that. Okay? The 8 of Cups being clarified by the Emperor card. Yes, learn to walk away and have the courage to do that. Panindigan mo ito. Nakita ko rito na if you're really pushing yourself on your limit,
sobrang hirap na at wala pa rin nangyayari, wala pa rin development, it is time for you to really go. Find things on a better place, on a new endeavor, on a new era of your life. Ngayon, parang magkaroon ka doon ng courage talaga to do that. Tapang ang kailangan mo, Sagittarius. Tapang, wais, tibay ng loob na gawin yun. Okay? You have it in you. Maging matapang ka daw to walk away on things, on people, on places, on jobs na alam mong hindi na para sa'yo. Para mag-grow ka daw, okay? Ang yung outcome mo, ano kaya yan? Pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Ano pa yung karagdagan nilang payo sa'yo na dapat mong malaman this time na pwedeng makatulong sa'yo on July to December and the rest of 2025. Okay, una, we have clouds, temporary problems. Yes, clouded ka talaga ngayon. Nahihirapan ka mamili because these are things na very, very confusing para sa'yo. So, meron kang temporary problems. And ang dapat mo malaman dyan, temporary lang yan. So, pwedeng agad-agad mawala yan. Basta actionan mo agad. Magkaroon ka ng clear mind, clear solution para mawala ang mga clouds sa isip mo. Another message, you have sun, happiness, and well-being. Yes, happiness is yours in the near future and now. Tingnan mo naman, on the spotlight ka. Another message, you have fair man, dealings or relationship with a man with blonde, gray, or white hair. Pwedeng lolo mo to na maputi na ang buhok o taong mistiso sa buhay mo na kailangan mo daw kausapin. O baka boss mo rin yan na kailangan mong kausapin. May concern daw sa kanya na kailangan mong ayusin this time. Okay? Another message, you have dog, protection from a powerful friend. O, meron ka daw protection from a powerful friend. O, may backer ka daw. O kaya, meron kang friend na handang umakabay sa'yo o gumabay sa'yo this time, okay? Another message, you have dragon, beware of self-delusion. Oh, dapat to yung mga bagay na gagawin mo based in reality. Ganun din to. With the 7 of Cups, masyado ka maraming na-visualize, masyado ka maraming naiisip, pero alin ba dyan yung kaya mong gawin ngayon? Alin ba dyan yung kaya mong dalhin sa yung reality, okay? Yun daw ang dapat mong isipin. Baka nangangarap ka ng mansyon ngayon, pero kaya bang abutin yung mansyon, yung mga ganyan. So beware of self-delusion. Just do something na abot ka, may abot kaya, and doable, attainable in your reality, okay? Yun daw muna unahin mo. Another message, you have broken wishbone, wish will not be granted. Yes, maybe because may mga bagay kang kailangang ayusin. May mga bagay kang kailangang iwan, may mga bagay kang kailangang layuan, o magkaroon ka muna ng malinaw na isip kaya siguro hindi mo siya matutupad at this time. Kailangan mo munang ayusin yon, okay? Find muna the clarity that you need para maayos mo yung wishes na yon. Okay? Hindi naman ibig sabihin na hindi mo siya makukuha, pero parang sinasabi ni Spirit Guides, kailangan daw na right timing for that. Okay? Another message, you have peacock, beware of great pride. Pride ng mga tao sa paligid mo o baka ikaw din, baka masyado ka ma-ego o mataas ang iyong ere, o mataas ang iyong mga bagay-bagay. Kailangan daw humble ka. Be open with a lot of things. Okay? Be open with a lot of things. Another message, you have 4-leaf clover. Great good fortune. Congratulations. Nakita ko dito, yung beware of great pride. These are people in your work, people in your family. Diba kaya nang humaharang ko bakit hindi mo matupad-tupad tong wishes na ito. Okay? So beware of those people na kailangan mong iwasan. Another message, huwag ka mag-alala because you have naman great good fortune here with a 4-leaf clover. Another message, you have vase, secret admirer. Oh, meron ka daw secret admirer. Baka ito'y humahanga lang sa galing mo. Kung kaya may karelasyon na, baka humahanga lang sa galing mo. But for others, yung mga single Sagittarius dyan, ayan, meron ka daw secret admirer dyan. Another message, you have owl, good advice from a wise person. Makakaroon ka daw ng magandang payo from a wise person. So tanggapin mo yun. Isa puso, isa buhay. Okay? Ano pa yung mga additional messages for you from your spirit guides na makakatulong sa'yo moving forward, especially this July to December, mga guidepost at saka paalala for you, okay? First, we have success. Whew. I know that there is no greater goal than to love. So ngayon, asahan mo may success ka this time na nag-uugat sa iyong pag-ibig, sa iyong fulfillment and confidence of yourself. Another message, you have adversity. I accept that challenges are the best way to learn. Like I said, kung wala ng growth, lumayo ka na at umandar ka na at magkaroon ka na ng mga bagong adventure. At sa mga bagong adventure, nandoon ang growth. Okay? Another message, you have acceptance. I am learning to accept the things that I cannot change. Yes, like I said kanina, diba? Kung wala ka na talaga mapipiga sa endeavor na yan, sa trabaho na yan, sa pangarap na yan, go na. Because you need to accept that baka yun na yung end nun at kailangan mo nang hanapin yung mga bagong bagay moving forward. Okay? 3 bagay na paalala sa'yo ng yung spirit guides this July to December. Success. Dapat in everything that you do, put your whole heart in there para mag-succeed ka sa mga bagay na yan. Adversity. Every struggle, every problems, nakakatulong yan
for your growth at saka pagkakaroon ng additional skills, additional knowledge moving forward. Okay? Acceptance, tanggapin mo yung mga bagay na hindi mo na kayang baguhin. Learn always to move. Dapat lang gumagalaw. Kung hindi na to umuubra, iwan mo na yan at umandar ka na, umabante ka na. Okay? Your outcome, pag-usapan natin, ano kaya ito? 1, 2, 3. You have Knight of Wands. Yes, pagpasok ang 2026, nakita ko dito, susugod ka na. Nakita ko na malinaw na sa iyo yung mga bagay na gusto mo. Meron ka na mapipili dito na uunahin mo. And then, doon mo malalaman na, ay, dito ako magsaya, dito ako fulfilled. Tapos magkakaroon ka na parang malalaman mo, ay, parang kaya ko to ah. Magkakaroon ka ng additional confidence within you. Magkakaroon ka na ng malinaw na viewpoint na parang, okay, ito unang hakbang ko, ito gagawin ko, ito yung maabot ko. So, magiging malinaw na yung vision sa'yo. I wish fulfillment is here. And talagang blessed na blessed ka. Kaya ilaban mo ito yung mga bagay na gusto mo gawin. Parang sabi ni Spirit Guides, magkaroon ka talaga ng enormous na fuel sa puso mo na hindi ka papapigil kahit kanino man. Kung gusto mo to, kung ito talagang pangarap mo, ito yung gusto mong gawin, dapat hindi ka panghinaan ng loob. Hindi ka dapat nangihina kapag dinadown ka ng ibang tao na parang, uy, Sagittarius, di ba talaga gusto mo? Balak mo magtayo ng milktihan, kaya mo ba yan? So parang ikaw, ay, nga no, wag na lang. So dapat daw hindi ganun. Kung talagang gusto mo to at sagang desidido ka na at yan talaga ang napagplanuhan mo at malinaw na sa'yo yung hakbang moving forward, go, push it. Don't let others dim your light. Don't let others crush your dreams. And don't let others rain on your parade. Okay? Go fight for your dreams. Knight of Wands being clarified by the Tower card. Yes, talagang nakita ko dito, magbabago ang lahat kapag ginawa mo na yung mga bagay na gusto mo. Everything is changing in your favor. Okay? Kaya so good, push. And it will change your life for the better. Kaya huwag ka nang panghinaan ng loob. Huwag ka nang matakot magsimula. Huwag ka nang matakot na ilaban yung gusto mo dahil lang nakikinig ka sa ibang tao, dahil confused ka ngayon. Alam mo ang pinaka-clear na message sa'yo ng yung spirit guides, dapat maging matalino ka muna this time. Alamin mo kung ano gusto mo. Kapag malinaw yun sa isip mo na ito muna gagawin ko at malinaw yung every step at naramdaman mo sa sarili mo na ito talaga gusto kong gawin, ito yung pangarap ko, ito yung gagawin ko, tapos biglang nagkaroon ka ng pambihirang confidence. Okay, ito talaga gusto ko, ito yung gagawin ko. Hindi mo maintindihan kung saan nanggaling yung confidence na yun, pero alam mo na kakayanin ko to, magagawa ko to. Hindi ko pakikinggan yung sasabihin nyo, basta gagawin ko to. That is your message na yun talaga yung para sa'yo. So, go for it. Mamili ka na kung ano talagang gagawin mo. Dapat ito hindi na nanatiling sa ano lang hindi dapat nasa isip lang, dapat dadali mo talaga siya in your reality and take action on it. Ngayon pa lang, congratulations na, because this is something talaga naman a wish fulfillment for you, answered prayer, at may basbas ka from your spirit guides, from the universe, and from God. So congratulations, Sagittarius. That is your July to December reading for the rest of 2025. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below na I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.